Pag-usapan natin siyempre hindi lang yung dumudugo ang gums. Pag-usapan din natin yung ate niya. So kanina may Senate hearing, di ba? Bidang-bida si ate, ang dami na namang nabubudol, ang dami na kukumbinsi, ang galing-galing, ginigisa niya yung mga, Diyos ko hindi naman umuubra ang angas ni ate sa angas ni Boying. At pinalalabas ni Boying na binubuli pa raw sila sa Senado. Ah, what? Ang totoong bully nasa lower house, nasa kamara. 'Di ba? Pag in-invite ang mga vloggers, may mga pinagko-contempt, pinagkukulong. Si Spock Sari Roque, kinontempt. Si Attorney Zulaika Lopez, kinontempt. Si Grijaldo hanggang ngayon nakakulong. Ano bang nangyayari? So, tapos yung mga kongresista na na-offend sa mga post ng mga DDS vloggers, paiiyakin, ibubuli, at pipiliting mag-sorry. Alam nyo, kung ako tatanungin mga kababayan, dapat nang i-abolish ang Congress. Congress is made up of two houses, di ba? The upper house, which is ang Senado, and the lower house, itong Kamara or House of Representatives. Sa House of Representatives, 314 daw sila na kongresista dyan. Kongresista ng bawat distrito ng mga probinsya nyo, plus mga party list. Kaya nga napapasok yan ng mga makakaliwa. Di ba meron tayong Kamatayan Black? Hindi naman sila representative ng probinsya. Representative lang sila ng mga kunwari kababaihan, kunwari kabataan, di ba? At kung ano-ano pa, kunwari teachers, party list, yung pala makakaliwa. Kaya yung mga NPA, kung gusto nilang kumita at magkamal ng salapi, magtatayo sila ng party list. At pag nanalo, kasi madaling manalo dyan, parang 300,000 votes lang, pasok ka na sa banga, o edi pinasasweldohan natin, salot po sa Pilipinas, ngayon namamayagpag sila. Ang utak po, di ba? Ang may pakana ng pag-i-impeach kay VP Sara ay ang mga makakaliwang yan. At kinonsinti naman at syempre, allowed ng tambaluslos na yan. Oh. So, kanina sa hearing naman sa Senado na dapat na nga rin ma-abolish kasi parang walang kwenta. Alam niyo mga kababayan, ito lang ha, bago natin tingnan yung sino ba yon si Lacanilaw? Oo. Na kasi nag-aantay tayo na ma-contempt, puro sinungaling ang bisita ni Mangga, 'di ba? So, walang kino-contempt kasi hindi raw sila pinapayagan. So, yun siguro yung instruction ni Chis Escudero or baka nung babaeng ahas, 'di ba? Walang iko-contempt. Sinungaling ang kaharap nyo, nanumpa sa inyo, tapos binababoy kayo, I swear to tell the truth and nothing but the truth. Tapos, ang mga kaharap nyo, di ba? Ang gulo-gulo, ang buhol-buhol na mga pinagsasabi, walang kino-contempt. Ano yun, pasikat na lang? Mga kababayan, mapapanalo man natin ang 10 senatorial candidates ni PRRD at ng PDP laban, mukhang wala ring magiging masyadong impact. Kung ako tatanungin nyo, dapat hindi matuloy ang eleksyon. Dapat reshuffle. 'Di ba? Reset. Restart. Start from ground zero. Revolusyon kung kinakailangan. Kasi, nung nanalo si Robin, at ang alam ko top 1 pa nga siya nung 2022, akala natin maipupush niya ang federalism, natuloy ba? May nagawa ba si Robin? Hindi lang siya sinuportahan ng mga baka Duterte na senador, hindi na rin na-push. Yun ang pangako niya, yun ang plataforma ni Robin. Tama? Yun ang plataforma niya. Nangyari ba ang federalism? Wala. Ngayon, ano ang pangako ngayon ng mga tatakbo? Nangangako ba silang mapapauwi si PRRD once na umupok sila? Parang hindi naman. May nangako na ba mga kababayan? Ano? Mga serbisyong, libreng serbisyong medical, kuning-kuning, ano pa? Ano pang pinapangako? Pagtaas ng kalidad ng edukasyon? What? Ano pang pinapangako ng mga tumatakbo ngayon?
Maipanalo man natin yung 10 yan, feeling ko walang magiging impact, baka nga lamunin lang din sila ng sistema. So kanina sa nangyaring Senate hearing, may isang na-contempt at ang pangalan niya ay si Lacanilaw. Where's the photo of Lacanilaw? Confirmed na nga, wala na raw. Ay, okay. My condolences again kay Ma'am Sandra Cam. Okay. Kasi po pumanaw, dapat ang pumanaw yung gumingiwi eh. Tsaka yung dumudugo yung gums eh. This is Lacanilaw kanina sa lower, sa Senate. Sa Senate. Finally, may na-contempt sa mga sinungaling na kaharap ni Mangga kanina. Ay, bad news. Pinalabas. Ang naka-contempt sa lower house si Grijaldo ilang buwan na yata. Right? Yung, alam nyo bang may mga nako-contempt, may mga kinukulong ang kamera na taon na ang binilang, nakakulong pa rin. At ang pagkakaalam ko nga mga kababayan, wala na sila mapaglagyan ng mga pinagko-contempt nila dyan sa lower house eh. Kaya sa city jail na ikukulong. Ganyan katarantado ang mga buwaya. Tapos patuloy ang sweldo. Mga kongresista yan ng iba't ibang probinsya at syudad. Plus kongresista ng mga party list na wala namang kwenta, kumikita lang, ayuda lang din ang binibigay. Band-aid solution. So, pakinggan natin kung paanong na-contempt itong sila kanila or bakit kinontempt. I'm giving you a chance. Opo, kung ano po yung Mr. Senator, kung ano po yung nabanggit ko kanina. Yun po. Nandun ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor. Nandun ka. Hindi mo rin alam, hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yung nangyayaring pag-tip Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being no contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanilaw in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in contempt, pero So, na-contempt, tuwan-tuwa tayo, di ba? O, basahin ko tong article. Kinumpirma, 1 hour pa lang na nakakalipas, kinumpirma ni Senator Amy Marcos na pinalaya na si Ambassador Marcos Lacanilaw na na-cite in contempt dahil umano sa pagsisinungaling sa Senate hearing kaugnay ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte. Ito ay matapos hindi pirmahan ni Senate President Chis Escudero ang contempt order ng ambassador. So, hindi lang si Mangga ang may problema dito mga kababayan. Itong si Quezzo ay mukhang talagang tagahawak to ng kupita ni di ba, ni Ahas. Itong si Quezzo ay mukhang tando-tando, right? Tando-tando din bukid. Mukhang sunod-sunuran lang din. Bakit takot silang mang-contempt ng bisita nila from the executive department na pinamumunuan ni Ngiwi M? Takot ba sila kay Ahas? Alam nga namang takot sila dun sa dumudugo lang ang gums. Hindi naman nakakatakot yung lampang yun. Malamang dun sila takot sa babaeng ahas. 'Di ba? Si Boyeng kanina hindi mapakali, nilapitan si Mangga, nilapitan si Senator Bato, at hindi talaga pumapayag na may makontempt sa kanilang kasama doon kanina sa hearing. Na-contempt pero pinalabas agad. Hindi pa umuinit ang puwit sa selda ng Senado. Ano to? Anong sabi ni Mangalicious? As expected, Senate President Chis Escudero refused to sign
the contempt order, just like he refused to sign the subpoenas. This time, he even went further. He ordered Lacanilau's release in spite of the ambassador's blatant and repeated lies before the Senate Committee on Foreign Relations. This isn't just disappointing, it's dangerous. O, alam mo naman pala eh. Alam mo naman palang mapanganib, pinamumunuan kayo dyan ng mukhang takot kay ahas. At ikaw rin naman, Mangga, ang problema sa'yo, hindi mo matanong-tanong kung nagtanong na nga si Senator Bato sino ang nag-utos, sino ang salarin sa pagpapakidnap kay Pangulong Duterte. Hindi mo matanong blatantly or what? Hindi mo blatantly ba? Hindi mo maitanong straightforward na sino ang nag-utos sa iyo, Torre? Tinanong, si Marbil daw. O sino nag-utos kay Marbil? Sino ba ang nakakataas kay Marbil, mga kababayan? Hindi ba si Ngiwi M? Well, bago si Ngiwi M, si Boying. Tapos si Boying, sabi niya, sige, ako na lang, ganun-ganun siya. Even Boying, pinagtatakpan si Ngiwi M. Ay, may napakalinaw, mas malinaw pa sa sabaw ng sinigang na walang gabi na kapatid mo ang nagpakidnap kay PRRD. Ano't sinasayang mo pang oras mo sa pagpapasikat dyan para mabudol ang mga DDS na apakagaling mo, todo promote na ang mga double agents sa'yo, na ang galing-galing mo, tapos hindi mo ma-pinpoint na kapatid mo. Ang lakas ng boses ko, baka tuloy kapit mo. Ang nagpakidnap, kung hindi kapatid mo, ay malamang yung babaeng ahas. Actually, Mangga, maililigtas mo ang kapatid mo eh. Tama ba mga kababayan? Maililigtas mo ang kapatid mo kapag lumabas ang katotohanan na ang nag-utos sa, 'di ba? Ang nag-utos sa mga taong kumidnap kay PRRD ay yung babaeng ahas. Kasi hindi naman to kaya ng kapatid mo lang. Ang problema, kapag na-pinpoint na yung babaeng ahas ang nag-utos, that's usurpation of authority. Bakit siya ang sinusunod ng mga taong under sa kapatid mo at hindi ang kapatid mo? Galing na mismo sa bibig mo, ba't sila nagmamadaling kidnapin si Pangulong Duterte? Ba't nagmamadaling ipadala sa ICC? Natukoy mo rin na ang ginamit na eroplano ay ginamit rin ng kapatid mo papuntang Ilocos. Pero hindi mo matanong-tanong, katulad ng ginagawa ng lower house, totoo bang kapatid ko ang nag-utos sa inyo? That's it. Baka sakaling iboto ka pa ng mga DDS. Wala grandstanding ka lang din Pasikat ka lang din naman dyan Hanggat hindi mo nilalaglag ang kapatid mo. Or ilaglag mo na yung babaeng ahas na salot sa administrasyon ng kapatid mo. Wala kang aasahan sa amin. Hindi namin kukulayan ang pangalan mo sa balota. Agree ba kayo mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.